Noong ika-8 ng Hulyo taong 2025, sa isang tahimik na sulok ng Shiloh, Israel, isang sinaunang bagay ang muling ginawa. Isang pulang baka, na tinatawag na red heifer, ang sinunog para sa sagradong layunin sa isang bihirang seremonya. Ang pagsusunog na ito ay ang kauna-unahan sa makabagong panahon. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Natutupad na ba ang propesya, o inihahanda ba ang mundo para sa isang panlilinlang? Sa mga Bilang Kapitulo 19, iniutos ng Diyos kay Moises, na ihanda ang isang pulang baka na walang kapintasan, walang bahid, at kailanmay hindi pa napagtrabaho. Ang abo nito ay ginagamit, upang linisin ang mga taong nadungisan, lalo na yung mga nakahipo sa patay. Ito'y hindi isang karaniwang handog. Kailangang ito'y perpekto, dalisay, at sagisag ng kabanalan. At ngayon, makalipas ang 3,328 taon, sa ika-8 ng Hulyo, isang pulang baka ang inilabas. Ngunit ang pulang baka ay may dalawang itim na buhok. Sapat upang ito ay ma-disqualified ayon sa kautusan. Kaya sa halip na maging banal na handog, ito ay naging isang pagsasanay lamang, isang paghahanda para sa mas malaking plano. At ito ay ang muling pagtatayo ng ikatlong templo. Hindi lang ito tungkol sa abo at baka. Bahagi ito ng isang kilusan, upang muling simulan ng lumang tipan at magtayo ng bagong templo sa Jerusalem. Ngunit narito ang katotohanang kailangang marinig ng mundo. Ang pulang baka sa Shiloh ay anino lamang ng isang mas dakilang bagay. Ito ay isang sagisag ng tunay na handog na dumating na si Hesukristo, ang kordero na walang kapintasan. Sapagkat kung ang abo ng isang pulang baka ay nakapagdadalisay ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na nakalilinis ng ating budi? Mababasa natin ito sa Hebreo Kapitulo 9 versikulo 13 hanggang 14. Kung ang dugo ng mga kambing at toro, at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumalinis sa ating mga budi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Si Jesus ang sumasagisag sa isang baka na sinunog sa labas ng kampo, dalisay, walang dungis. Ang kanyang dugo ay hindi lamang naghuhugas ng kamay, ito'y nagpapadalisay ng puso. Kung gayon, bakit may mga nagnanais na ibalik ang mga lumang pamamaraan? Bakit muling itatayo ang sistemang tinupad na ng Diyos? Hebreo Kapitulo 10 versikulo 18. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Maaaring ang seremonyang ito na sinaunang tradisyon, ay isang propetikong babala, na marami ang susunod sa peking Mesiyas sa isang templong gawa ng tao. Ang susunod na dakilang kaganapan ay hindi ang pulang baka, kundi ang pagbabalik ni Kristo. Maging malinaw tayo na ang mga ceremonial na kautusan ay natupad na. Ngunit ang moral na kautusan ng Diyos, ang 10 utos, ay kailan may hindi inalis. Sabi ni Jesus, "Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan." Si Jesus, sa pamamagitan ng krus, ay nagtapos sa paggawa ng mga handog, ngunit hindi sa pangangailangan ng pagsunod, sapagkat ang kautusan ay nananatili. Hindi na lamang ito nakasulat sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga puso ng mga sumusunod sa kanya. Ang pulang baka ay sinunog noong ika-8 ng Hulyo. Ngunit ang tunay na handog ay naganap mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. At malapit na siyang bumalik, hindi upang lumakad sa gitna ng mga altar, kundi upang hatulan ang bawat puso. Habang ang mundo ay nakamasid sa pagbabalik ng mga ritual, ang langit ay nakatingin sa mga tunay na handa. Ang pulang baka ay isang anino lamang. Si Jesus ang tunay na kaganapan. Ang mga ritual ay lumipas na. Ngunit ang kanyang kautusan ay nananatiling magpakailanman. Handa ka na ba talaga sa kanyang pagbabalik?